Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. It's katatapos lang ng press conference dyan po sa Senado na pinangunahan ni Senator Amy Marcos. At nakuabangan ninyo yung sinabi ni Senator Amy tungkol sa ahas, pati sa demonyo dyan sa Malacanang. Kasi ayon sa kanya, yun daw ang mga gustong sumira sa pangalan ng kanilang pamilya. At syempre, tuloy-tuloy pa rin yung patutsadahan nila ng kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Di pa rin natatapos yan kasi gustong-gusto talagang ipatigil ni Senator Amy yung PI, itong People's Initiative. At diniscuss din dyan sa press conference kung ano na yung status ng PI na yan. Pati na rin ang status ng relasyon nila ng kanyang kapatid ni Presidente Bongbong Marcos. So ito, panoorin natin. Ito nga nangyaring press conference kanina. Ang puso't kaluluwa ng ating bansa, ang ating saligang batas, ang konstitusyon, papaltan na hindi kasama ang Senado, walang kamuang-muang ang mga taong pumirma, higit sa lahat, susuhulan pa ang mga ayaw pumirma. Tama ba yun? Ang bakit po sa tingin nyo, gusto pa rin po ng mga congressmen ang PI? Hindi ko alam, tanong na lang ninyo sa kanila. Kasi para sa akin, lihitimo naman to, kinakailangan malaman, higit sa lahat, kailangan talagang pigilin. Isa pa, maliban pa sa sinabi ng ating Pangulo dun sa Vietnam, maliwanag dun sa sinabi ng COMELEC, ni Chairman Garcia, na itong mga pirma valid pa rin. Walang expiry date. So, ibig sabihin, pag dinesisyon nila na sa 2025, halimbawa kung may nagpanahon na, pwede na naman gamitin yung mga pirmang nalikom at pinagbayaran. Tapos 2026, malayo pa yung 2028, gagamitin at re-recycle yung mga pirmang yan. Tama ba yun? Kailangan tapusin na itong PI na to kasi it's a political and it's a peking initiative. Dapat tigilan na yan. Alamin natin kung talagang itapon na ang mga pirmang yan, mag-umpisa tayo ng tama. Tamang pamamaraan, diretso, i-konsulta sa taong bayan, alamin yung mga issue at ang proseso. Ang liwaliwanag naman doon sa author pa, ang ponente ng Lambino, si Justice Carpio, wala raw pag-amyenda ng Santiago case sa sinulat niyang Lambino. Ibig sabihin nun, yung Santiago na nagsasaad na hindi sapat ang batas para ipaliwanag yung PI process, talagang naghahari pa. Ibig sabihin, kailangan muna magpasa ng batas kung saan maliwanag ang proseso ng PI. Hindi itong bara-bara, basta-basta na mga kung sino-sinong opisyal, pinipilit ang tao, sinusuhulan pa ng ayuda, hindi talaga valid yun. Ma'am, pahiram ng inyong expression, marami kasing parang naluluka doon sa parang lalim ng galit nyo kay Speaker Romualdez sa Hindi ako nagagalit sa kanya. Wala namang galit doon, hindi naman personal, wala namang ganon. Wala namang kinalaman sa pamilya, galit na personal. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon, nadala yung pangalan na, bakit tayo linilin lang? Panluloko na to According to Speaker Romualdez, open siya for a meaningful discussion with you. Tapusin muna yung PI. Otherwise, it has no meaning whatsoever. So habang natutuloy yung People's Initiative, nasisira yung Marcos administration? Palagay ko, I think there's a great waste of political capital which arguably can never be recovered again. Bakit? Para ke? Para kanino? Kasi at the time po naging presidente, mukhang hindi na talaga option yung PI. Pero sabi, pinag-aaralan pa, hindi pa maliwanag. Tapos sinabi ni Chairman George Garcia ng COMELEC, inamin niya yung mga pirma, hindi pa tapos dahil valid pa sila at pwede pang i-recycle, gamitin sa susunod na panahon. Walang expiry date Habang nakatambak yan at habang nandyan sa COMELEC, gagamitin at gagamitin yan. Ang layo pa kaya ng 2028. Sabi na, hindi daw pwede sa 2024. Malabo daw sa 2025. Abay, may 2026 pa, may 2027 pa. Malay natin kung sino yung mga ambisyoso dyan na gagamit ng ganyan. Ma'am, kahapon si PBBM, just to quote, sabi niya about PI, we don't know yet, but I think as of now, the People's Initiative is they're continuing, but it is not. I don't know if that's still one of O yun, isa pang problema yun.
Una, I don't know. So, hindi pa sigurado. Walang kasiguraduhan. Kasi pag-aaralan pa ng kanyang mga legal consultants. Ikalawa, may binanggit siya, na palagay ko, totoo naman, na PI is continuing. So, walang katigil-tigil. Anong isi-ceasefire namin? Kailangan talagang itigil muna yan. Di ba? Ganun naman ang totoong ceasefire. Ano yun, ma'am? Do you need to encourage him more to really... Kasi parang kahit si Pangulo, hindi siya sure kung tapos na yung PI, ma'am. Ano pong dapat gawin ng Senator? Well, yun nga, ang mauuna dyan, talaga yung COMELEC. Dapat liwanagin nila anong gagawin sa mga pirma na pinasa. Kasi kahapon, walang kaliwanagan. Talagang inamin na pwede pang gamitin yan sa mga susunod na PI. Pwede pang i-recycle yan sa bagong inisyatibo. So, hindi pa siya patay. Hindi pa siya linibig, ika nga. Kahit na may admission na po si Mr. Oñate na talagang may kinalaman yung mga politiko dun sa pag-push na Wala, hindi pa sigurado, di ba? Kasi manggagaling sa COMELEC yan, kung anong gagawin. Kaya kami, ayoko nang mauwi sa patutsandahan. Nakakatawa nga, di pa tapos yung hearing, may statement na sila lahat, may press ko na. Hindi naman ako nakikipag-away sa mga congressman, natatawa nga ako kasi di pa kami tapos andyan na banat na ng banat At nagkakamot nga ako ng ulo, sabi ko, nakakatawa kayo wala namang binanggit na pangalan Bakit lahat kayo naglulundagan sumasagot? Kaya, ewan ko, baka may feeling demonyo dyan, may feeling kapal mooks, ewan ko. Natawa naman ako. Yung meeting ni Mr. Oñate with the speaker, yun na po ba yung katibayan kasi speaker talaga ang nasa likod ng PI? Inamin kasi niya na bahay ni speaker, tapos lahat ng dokumento, kinuha daw nila doon. Tapos, andun kasi yung mga papeles, di ba? Hindi lang pagkain, hindi lang mismo party. Tapos, kompleto, sina Congressman Saldico, lahat ng mga iba. Nakakatawa nga Kaya lang, eto nga, nagtawanan nga yung buong plenary. Pero sa akin, tuloy-tuloy lang tayo at sana sa Davao makakuha tayo ng higit pa mga testigo, mga sinumpaang salaysay ng iba't ibang pinilit na pumirma rito. Isa pa, kailangan pa natin ng isang hearing kasi importante masyado yung Attorney Anthony Abad. Kinakailangan itong pangalan na nasa ibaba ng form ay magtestigo rin para malaman natin. Kilala naman natin siya pero nung dati madali naman kausap yan pero mukhang nasa abroad. So aabangan natin na pagdating niya, kausapin na lang natin kung ano. Sabi ng speaker, nag-a-advise lang naman daw sila. Kumbinsido pa ba ma'am na hanggang pag-advise lang or may hindi daw siya initiator? Well, nakikinig naman ako sa lahat. The hearing is ongoing. I'm not about to draw conclusions right now, although I think it's become apparent to the public that Congress is somehow involved. May money involved din po kayo ma'am. May money involved. Well, napakalaki ng halagang 55 million para sa isang TV ad. At nakakatuwa dahil cash daw ang dinala, balik na naman tayo sa 55 kilos. At eto nga, hinihinga natin ng resibo, wala namang resibo, donor stocks, wala namang donor stock, ayaw naman ipagtapat kung sino yung ibang donor, maliban dun sa kalahating siya nag-donate. So, abangan natin, we'll give them time, although Minority Leader was demanding a breakdown of the expenses at 2 p.m. They were unable to provide it. So, I shall be waiting for the submission. In addition, we are also waiting with bated breath for submissions from COMELEC, documents that they have failed to provide so far. Ma'am, should the Senate encourage PBBM not to make PI an option? Kasi Hindi nakikialam ang legislative sa executive. Nasa executive yon. Kahit kapatid ko yon, syempre hindi tayo nangihimasok sa trabaho ng iba. Yes po. Number Divistan, are you with the Dutertes or the Marcoses? Why should I be required to make a choice? Mahal ko silang lahat. Ang ayoko, yung nakakasira ng aming pangalan. So, ipagtatanggol ko. Alam mo, hirap na hirap kami. 36 years yan pinaglaban. Matapos yung EDSA, no? Talaga kung saan-saan ako napadpad. Ang hirap-hirap talaga ng pinagdaanan namin, ng aking pamilya, ng aking mga anak. Pagkatapos, itong hulog na langit na second chance sa aming pamilya, sisirain lang ng kung sino-sino. Hindi naman ako papayag niyan Ma'am, sa tingin nyo, mahal
pa kayo ng mga Duterte considering Digong is all out, lalo is challenging PBBM to undergo drug test na. So, maayos pa ba ang relasyon ng mga Duterte at Marcos? Sa palagay ko, ang unity team, talagang may tama na, no? May lamat na talaga ang pagkakaisa. Pero, sa palagay ko, yung mga principal, hindi naman na magulo eh. Yung magulo, yung mga amuyong dyan sa tabi-tabi, yung mga demonyo at ahas sa laylayan ng palasyo, talagang mahirap dyan eh. Nung bata ako, tinawag ko ng snake pit ang Malacanang. Lahat ng gulat, pati ang tatay ko. Bakit ko daw sinasabing gano'n? Ang lupit ko daw. Pero, totoo naman eh. Ganyan talaga eh. Ma'am, yung demonyo ba, babae? Ano ba yung tinatanong mo kanina? Ang dami mong tanong. Kung mahal pa ba kayo ng mga Duterte at kung magkaayos pa ba yung pamilya nyo, considering na si Digong ay medyo iba na. Matagal na naman. Okay lang naman yung mga principal. I think the president and the vice president are able to work together, provided there's no continuous interference from all kinds of harmful and destructive forces. Yung last point, ma'am. Yes, can we allow other people to ask questions, please? What's your take on the challenge of former President Digong or BBM na kaya po sila magsabay ng mag-drug? May ganun ba? Hindi ko narinig, pasensya. Wala akong alam sa drugs eh. Kaya hindi na ako sasama dyan kasi talagang sobrang ignorante ko yan. Sila na mag-usap. Senator, yung sasabi ko ba ni Mr. Oñate kahapon, di ba dapat yung tapos time no sa Lambino case, Marino, na kapag nakialam yung politiko? Hindi, pero mismo yung presidente nagsabi na tuloy-tuloy pa rin. Natuloy-tuloy pa rin yung PI. Tapos, hindi pa sigurado kung patay na yung PI initiative, pag-aaralan pa. At yun nga, yung COMELEC. Ano bang gagawin dun sa mga pirma na naibigay na? Ano bang gagawin sa mga taong gustong i-atras yung kanilang pirma? Meron bang sistema para i-withdraw yung signature? Lahat yan tinatanong ng tao eh. Kasi yung nagbago ng isip, naaliwanagan, na hindi pala ayuda yun, wala palang kinalaman sa batas yun, kundi yung konstitusyon. Hindi pala economic provisions, yung pinipirmahan nila, linilang para sila. Lahat yan, mga proseso na kailangan suriin maigi ng COMELEC. Kasi ang labo pa eh, hindi talaga maliwanag kung anong gagawin eh. Pero kung dahil nga po sa mga meeting with the Congress, may meeting with Speaker at Romualdez, hindi po dapat basis take ng COMELEC to dismiss outright whatever they are receiving kasi nga may participation na ng mga congressmen. Yes, I would have thought so. I asked the chairman that, given the very, very clear testimony, videos, photos, many of which we derived from the media, it's clear that the campaign was misleading and deceptive and even involved bribery. That being the case, they should dismiss outright and disregard all these signatures that have already been submitted. Ang liwanag naman, hindi naintindihan ng tao. Talagang binola sila, may kinalaman sa ayuda, na masasama sila sa listahan o bibigyan sila ng pera. Wala namang kaduda-duda, ang dami-dami nagsalita, at hindi lamang dito sa Metro Manila, andyan hanggang sa Cordillera, hanggang sa Mindanao. Walang linigtas, talaga naman lahat. Ginaslight tayo ng todo-todo. Pagkatapos niyan, tatanggapin ng COMELEC. Sabi nga ng COMELEC, these forms with all these signatures are mere scraps of paper until a petition is filed. Wala nang petition. Wala daw silang jurisdiction. Tanggap sila ng tanggap ng mga scraps of paper. Ika nga. Dapat tigilan na nila. At tigilan nila yung pagtatanggap, pero maliban doon, talagang itapon na yan, basura na lahat ng mga forms. Alright, yan mga kababayan. So napakalinaw naman ng mga sinabi ni Senator Amy Marcos. Ito lang naman yung mga tinatanong nating kababayan. Bakit daw namamangka sa dalawang ilog itong si Senator Amy? Kasi malapit siya sa Duterte, malapit din siya siyempre sa kapatid niya. Hindi naman niya kinakalabang kapatid niya eh. Lagi niya sinasabi, hindi ako galit sa kapatid ko. Ang gusto ko lang mangyari ay hindi masira yung pangalan ng kanilang pamilya. Kaya nga sabi niya, ang sumisira daw kasi yung mga demonyo at yung ahas niyan sa Malacanang. Di ba?
Pati na yung yung makapal ang muka. 'Di ba? Alam niyo na kung sino 'yon. So, ayaw niya ng ganon kasi nga, tagal nilang hinintay ang pagkakataon na muli silang maabalik sa pwesto at muli nga bumango yung pangalan ng kanilang pamilya, itong Marcoses. Tapos ngayon sisirain lang daw ng mga tao diyan sa sa tabi-tabi. So, kaya nasa gitna si Amy Marcos. Kasi ang importante sa kanya, preservation ng kanilang pangalan. Kaya kung mapapansin ninyo, 'di ba? Malapit siya sa Duterte at hindi naman siya kumakala sa administrasyon. So yun hindi natin alam kung ito ba ay technique para kahit magka-problema kay Marcos, kay PBBM, at least meron pa ring Marcos na pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Malamang ganoon ang ginagawa ngayon ni Amy, kaya ganito ang ang stand niya ngayon pagdating dito sa politika. So yan mga kababayan, mukhang iiyak na naman si Speaker. At yung nasa Malacanang hindi natin alam kung mag-react dito sa sinabi ni Senator Amy Marcos. So yun lang muna mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila to, sa iba mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless.